Disability. Something disability. Depende po yun eh. Disability, ibig sabihin, paano ba tatanggapin na ikaw ay disabled na, hindi ka na hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa, you are unable to do it, di ba? Kasi disabled ka na, meron ka na tinatawag na disability. Tandaan nyo, hindi masama na magtiis tayo ng hirap. Kung dati di ka nahirapan kasi able ka, ngayon may disability ka, so mahirap. So tandaan natin, di masama na magtiis tayo ng hirap. Yung pagtitiis, nakakabuti yun sa atin. Nakakabuti yun sa atin. Sabi nga ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap. Habag ng magulang sa irog na anak. Ano mangyayari kapag lumaki sa layaw ang isang bata, ang isang anak? Walang kahirap-hirap, di ba? Hindi siya sanay sa hirap. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang puso sa tuway maniig. Ibig sabihin, yung halaman na laging merong tubig na supply, kumbaga itinanim mo yung halaman sa may tubig, gubuhay siya, pero sandali lang alisin mo ang tubig sa kanya, nalalanta ang kanyang dahon. Ibig sabihin, hindi siya kasi sanay. May mga tao, pag hindi sanay sa hirap, kawawa. Ano po? Kaya, maganda sa tao na nahihirati sa hirap. Ibig sabihin, nasasanay ba sa hirap? Pakinggan niyo po ang mga Kristiyano sa Roma 5:3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Tignan nyo na. Ito mga Kristiyano, nagagalak tayo sa ating kapighatian. Bakit? Nalalaman ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan, gumagawa din. Diba? Siya ang patunay. At ang katiyagaan, ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. So tandaan nyo, ang mga Kristiyano nagagalak sa kanilang kapighatian. At ang kapighatian na ito nagbubunga ng katiyagaan. Di ba? So magtitiis ka. Maganda 'yun. Masasanay ka, di ba? Pagka ikaw ay mahirap, di ba? Maging matyagain ka. Bakit? Dahil gusto mo mabuhay, minsan din na yan. Dahil gusto mo mabuhay at may taguyod mo ang pamilya mo, magtsatsaga ka talaga ng hirap. Di ba? Pero kung may alam kang aral ng Diyos, naku, di ka malulungkot. Bakit? Sabi niyo, nagagalak tayo sa ating kapighatian. Nahihirapan, pero may aral ng Diyos, lingkod ng Diyos, hindi ka malulungkot, magagalak ka. So tandaan natin, nagagalak tayo sa ating kapighatian. Napapatunayan nito na matyaga ka. Tapos siyempre, magkakaroon ka ng pag-asa. Kung babasahin mo lang, basahin nyo na lang po yung 5:3-5 ng Roma. Ganun, simple lang po yung paliwanag nyo. Ayan. Sabi nga nila, di ba, may kasabihan po. Ano ba yung kasabihan na yun? Kung may tiyaga, may nilaga. Kung may hirap, siyempre, may ginhawa later, di ba? Hirap muna, trabaho ka, later may ginhawa. So, di masama ang magtiis at huwag kang mainggit, kaibigan, huwag kang mainggit sa mayayaman. Bakit? Pansamantala lang yung yaman na yan.
Pansamantal lang yan. Temporary life lang yan. O, tignan nyo may babasahin po ako sa Lucas. Lucas 6. 20 yun. Lucas 6:20 ba yun? At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha. Yung dukha na nagtitiis to. Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Diba? Swerte. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo nagsisitangis ngayon sapagkat kayo nagsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo kapuotan ng mga tao at kayo ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Ito, marami na nagagalit sa akin sa pangangaral ko sa deep session, no? Yun ang sinabi, mapapalad. Ano pa? Mga galak kayo sa araw na yaon. Ayun. At magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan, sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Kita nyo na, pansinin nyo na lang po yung talata. Di ba? Very basic na po. So, huwag mainggit sa kanila. Temporary life lang yon. Temporary life lang yon, mga kasama, no? Pero tayo ngayon, temporary life yun ngayon sa atin, nahihirapan. Pero later on, tandaan mo, may pangako ang Diyos, buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos, kanino? Sa nagtitiis na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Kasi hindi naman lahat ng mahirap ay may Diyos. Hindi naman lahat ng nagtitiis ay may Diyos. Kaya kung ikaw ay nagtitiis at sumusunod ka at naglilingkod ka sa Diyos, tandaan mo, pinag-usig ka man dito, nahirapan ka man dito dahil sa nangyari sa iyo, pero may pangako ang Diyos, buhay na walang hanggan. Di ba? Minsan nga work sa umaga, tanghali, di ba? Gabi-gabi naman, deep session, mahirap po 'yun. Pero kailangan magtiis. Bakit? May awa ang Diyos, di ba? May buhay na walang hanggan na pangako. Di ba? Disability. Nabulag ako, 2 mata. Tagal ko na nagtuturo, nabulag ang mata ko. Tanggapin mo. Baka kalooban ng Diyos. Magtiis ka. Pero di ibig sabihin nun, hihinto ka na sa paglilingkod sa Diyos. Iiwan mo na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Lalo ka nga dapat kumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanyang magagawa kasi ipinahintulot niya yun. Kaya, tandaan mo, kunting panahon lang yan. Tiis lang, matatapos din yan. Magtiis at naglilingkod sa Diyos, nako, may tiisin ang isang lingkod ng Diyos. Ang nagre-relihiyon, madalas yan sakripisyo. So may nagtitiis, sabi ko nga, wala naman Diyos. May dukha naman, walang Diyos, di ba? Pero ikaw, kapatid, magtiis ka at matakot ka sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya, kahit disabled ka, maliligtas ka. Pero tandaan mo, may awa ang Diyos lagi. Tandaan natin, may awa ang Diyos, no? Hirap ka ngayon, pero ayaw mong kumilala sa Diyos, problema yon. Dapat matuto kang kumilala sa Diyos. Mahirap ka, nagtitiis ka, umiwas ka sa masasamang gawain, in due time, may bahagi ka sa langit. Pero bago ako magtapos, may babasahin lang ako. Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay
ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyo ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Diyos, may nangyari sa iyong ganyan, naging disabled ka, tandaan mo ang sabi ng Diyos, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay, mabuti man yan o masama sa paningin mo, nagkakalakip na gumagawa, ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Okay? Merong nasa ang Diyos, merong gustong gawin ang Diyos. Alam ng Diyos ang mas mabuti kaysa sa atin. May plano ka? Mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya stick tayo doon sa plano ng Diyos. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Di ko muna kasi magtuturo pa ako ng may prayer meeting pa online. Sige po. Maraming salamat po sa Diyos.